Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na ba ito? Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video o reflection. Naghihintay ka ba o naghahanap ka ba ng milagro sa buhay mo? 'Di ba? Kasi nga minsan parang dasal ka ng dasal, wala namang nangyayari. Naiinip ka na, nawawalan ka na ng pag-asa. Bakit hindi pa rin dumarating ang hinihingi kong panalangin o milagro sa Diyos? So, ayon sa Mateo chapter 21, verse 22, at lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. And guys, napakalinaw, di ba? Lahat daw ng hihilingin mo, anumang bagay yan, di ba, na may pananampalataya ay iyong matatanggap. So baka doon ka nagkulang, nawawalan ka na ng pananampalataya. Yan kasi ang gusto ng dyablo, na sirain ang pananampalataya mo sa Diyos para lumayo ka ng lumayo. Di ba? Yan ang gusto niya guys eh. Yan ang propaganda nitong ng dyablo, di ba? At alam niyo ba, nung panahon ng ating Panginoong Yesus, mismo sa kanyang bayang Israel, guys, di ba, na kung saan sa lumaki, di ba, nung saan sa lumaki at nakilala sila, ay walang halos ginawang milagro. Bakit? Dahil sa familiarity. Dahil alam nila, ay, ikaw si Jesus, di ba, karpintero ka lang din eh. Anak ka ng karpintero, mahirap ka lang din eh. So, paano ko ngayon gagawa ng milagro? Kilala kita. Parang ganun ang lumalabas. Porket kakilala nila, dahil hindi na talagang maintindihan na ito yung Mesiya. Mesiya na hinihintay nila na magpasa ngayon guys. Alam nyo, hanggang sa panahon ngayon, ang Israel, may mga tao doon naghihintay pa rin na darating si Kristo na hindi nila alam. Tapos na yung 2,000 years ago na. 'Di ba? Kaya nga nung umakyat siya sa langit, guys, 'di ba? Sino bang mga iniwan niya nung umakyat na sa langit? Hindi ba mga apostol, ang unang santo papa itong si San Pedro, 'di ba? Sila San Pablo, lahat ng mga apostol. Kung anong ginagawa ng ating Panginoong Yesus noon ay nilipat lang kasi kailangan tuloy-tuloy yan, 'di ba? Dahil nakalagay sa Biblia na sasamahan kita hanggang sa katapusan ng mundo. 'Di ba? So, yun ang nailipat niya. So, ano bang ginagawa ng ating Panginoong Yesus? Kung bakit niya nailipat at ang mga tumanggap nito ay nanampalataya sa Kanya. Hindi ba na panahon ng Panginoong Yesus, nagpapagaling siya na may sakit? Nagpapalaya siya ng mga demonyo. Di ba? At marami pa mga milagro at kababalaghang ginawa niya. So, nung umakyat na siya, binili niya sa mga apostol na ito, ang gagawin niyo, di ba? Binyagan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, at yun nga, magpalayas na sa demonyo at magpagaling ng kahit na anong uri ng karamdaman. Nagtuloy-tuloy yun guys. Kaya kung iniisip mo sa panahon ngayon, di ba, parang wala ng milagro, di ba, sa buhay natin na hindi kagaya ng unang panahon, ito nga kinukwento natin, mga apostol na na-transfer, nakakagawa din sila ng milagro dahil sa kanilang pananampalataya. Di ba sabi ng ating Panginoon Jesus, siya yung Alpha at Omega, mula noon, ngayon at bukas, siya pa rin yan. Hindi siya nagbabago. Kaya kung iniisip mong walang milagro, meron. Meron at meron. Akala mo lang talaga wala. Di ba? Parang sa pelikula. So, yung pagkagising mo pa lang, di ba? Milagro na yun eh. Humihinga ka pa. Marami sa ospital ang naghahabol ng hininga, guys. Lahat ng oxygen, 'di ba? Nilagay na, even yung mga mayayaman na may-ari mismo ng mga ospital, naghahabol ng buhay. At yung iba, yun, nawala na talaga. At ikaw ngayon, humihingi ka, ay talaga napaka-bless mo talaga. At yan ay isang basic na milagro na yan na natanggap mo na. So marami nung panahon na yun talagang sumusunod sa kanya. Pero kahit sa kanya nga, gaya na sabi natin, sa kanya mismong bayan, sa Israel,
ay marami ring tao doon na hindi nakatanggap o nakahanap, 'di ba? Ng mga milagro dahil nga sila mismo ay walang pananampalataya sa ating Panginoon Yesus. Kaya kung iniisip mo ngayon na wala, wala talaga. Kasi nga yun ang iniisip mo. Kasi yan ang propaganda talaga ng Diablo. So, huwag nating hahayaan na ganun. Na patuloy natin talagang sikapin na kagaya ng sinasabi natin dito ayon sa Mateo chapter 21 verse 22. At lahat ng mga bagay na iyong hingin sa pangalan, sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Diba? So malinaw yan. Yun ang power ng panalangin na ating pinagninilayan sa araw na yun. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kahit na anong mangyari. Sabi nga, mawala ng lahat, wag lang ang pananampalataya. Dahil pag yun ang nawala, wala na talagang mangyayari. So kahit ano pa ang sitwasyon mo sa ngayon, talagang kailangan mo lang kumapit talaga sa pananampalataya. So, yan po ang ating ipagdasal na sana ay wag mawala sa atin to. Kahit ano man ang nararanasan nating problema. Mabigat man yan, simple, ordinary, o talagang nawawalan ka ng pag-asa. Wag mong sana mangyari yan. Dapat ay lagi tayong kumapit sa pananampalataya. At sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema sa financial, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala at lalong-lalo na sa pinagnilayan natin ito, na kung ikay ay manampalataya, manalangin na may pananampalataya, ay tsak yun ibibigay ng ating Panginoong Yesus. Kaya manatili lang po tayo sa Kanya. So sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, stage 4 cancer na, bedridden na, at yung ano po mga karamdaman bumabalot sa kanyang katawan, i-bless niyo po, pagalingin niyo po Lord, ipuin niyo po inyong mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po at tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. At ganoon din po sa mga pamilyang nasira na, pagbigkis-bigkisin niyo po muli. At sa financial road na kailangan namin lahat. Lalong-lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng bigas, ng ulam, pambili ng gumato, pambaon sa mga bata, at kung ano-ano pa. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So ang lahat ng ito inihiling namin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Thank you very much.